iniinom, ang iniinom ko po for 1 month, sabi ng neuro, inumin nyo lang to for 1 month. Maganda ito, vitamin to para sa brain. Akalain nyo nung 1 month, kinabukasan nakagat ako ng aso. Hindi man ako naniniwala sa malas, pero mukhang minalas ako. Natapos ko yung isang cycle nung dapat inuming gamot. Ito naman, cycle po ng pa-inject. Grabe po, every 3 days, kailangan ko pumunta ng ospital. Nagpapa-inject ako. So parang baliwala na sa akin. Tinititigan ko na lang, haba ng syringe. Okay lang, sige. Kasi po, nakakasanayan na din po natin. Even difficult things, kapag sanay na po tayo, napagdaanan na po natin, alam po ninyo mga kapatid, sanay na, dahil sanay na po tayo, nawawala na po yung doubt, nawawala na po yung fear, nakukonfront na po natin yung mga difficult things po na yan. Pero meron po talaga mga landas pa na di tayo nadadaanan sa atin pong buhay. Mga unfamiliar, meron po kasing common, yung mga nakasanayan na po natin. At dito po natin kailangan ng faith. Sabihin nga po natin sa katabi natin, faith. Alam po ninyo, yung faith, yan po yung foundation ng Christian life natin. Ito po yung pinakapundasyon ng atin pong pananampalataya, ng atin pong Christian life, ng atin pong buhay Kristiyano. At ito po, ang ibig po sabihin po nito mga kapatid, nagtatras po tayo, naniniwala po tayo sa mga unseen things. Naniniwala po tayo sa mga promises ng God, kahit parang yung mga promises niya parang good to be true, no? So kahit po yung path, yung dinadaanan po natin parang uncertain, but still, tayo po ay naniniwala po sa Kanya. At ang dami po naman nating nabasa sa Bible. Ang daming mga greatest people who follow the Lord at nakita po natin rewarding yung pong kanilang pananampalataya. At dito po, titingnan nga po natin ano ang ginawa ng faith dito po kay Abraham. Number 1 po, faith requires obedience. Kung paano po siya nag-response because meron po siyang pananampalataya sa Diyos. Faith requires obedience, a sacrifice to leave everything to follow God. Genesis 12:1-5. Medyo mahaba-haba po ito mga kapatid. Tulungan niyo na lang po akong bumasa. Genesis 12:1-5. Ready? 1, 2, 3. Sige pa po, tuloy po natin. Yan, maraming salamat po mga kapatid. Si Abraham had to leave his homeland. Yung lugar na kung saan familiar na po siya, sanay na po siya, doon po siya namuhay, kilala na po niya karamihan ng mga tao po doon, but he needs to follow God's call. Kailangan po niya talagang sumunod sa sinasabi po ng Panginoon. Ang problema lang po, wala pong masyadong details sa utos sa kanya ng Panginoon. Basta sabi ng Panginoon, lisanin mo ang lugar na ito, I will bless you, I will make you a great nation. Yun lang po ang mga binanggit po sa kanya. But regarding doon po sa mga details, wala naman pong binabanggit, no? God simply told him to go and obey. Kailangan lamang po niyang sumunod. Ang pananampalataya po mga kapatid is not just believing but acting on God's instruction. Hindi po natin maaangkin, okay? Hindi po natin maaangkin na meron akong faith kung hindi po
natin siya i-display sa pamamagitan po ng pagsunod sa instruction po ng Panginoon. They don't make sense. Pagka sinabi natin, taga Lily of the Valley ako, regular ako nag-worship, meron akong pananampalataya, wala pong ganong sense po yan. Maliban na makita po sa atin na tayo po ay sumusunod po sa Panginoon. So, kailangan po niya mag-pack up ng gamit at pumunta sa lugar kung saan sinabi ito ng Panginoon, yung kanya pong destination. Alam po ninyo mga kapatid, meron pong ilang mga bagay na dapat po tayo ingatan sa pagsunod po natin sa Panginoon. Dito po, tinawag po siya ng Panginoon. Unang-una, ang homeland po niya talaga ay City of Ur. At ito po ang modern day po na Iraq. Okay? So, yung City of Ur, dyan po siya nakatira and he was living comfortably. Nag-search po ako, yung po palang Ur, nung nahandyan po siya, yan po pala ay well advanced in economics. Okay? It was a wealthy city. Kaya po, itong si Abraham, nung nakatira po doon, mayaman na rin naman po siya. Okay na rin naman po siya kung tutuusin. Okay? Kung minsan, when we are living comfortably, parang okay naman ang buhay ko, nasusunod ka naman ng konti yung aking desire, yung aking layaw, hindi na po tayo nakikinig sa call ng God eh. Okay? Pero siya, despite ng ganitong kalagayan, tinawag po siya ng Panginoon. And sinesearch ko po, ano po ang may mga kinalaman pa sa Ur. Alam po ba ninyo, talamak pala dyan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. It was surrounded by, tawag natin dito, yung mga pagsamba sa ditunay na Diyos. Kaya po, marahil, ito po yung dahilan, bakit po siya tinawag ng Panginoon to live the city. Pwedeng ma-dominate pa yung faith niya dyan sa God, no? Pero kung sumunod siya sa Panginoon, mas nadidevelop yung pagsunod po niya sa atin pong Diyos. Mag-grow po siya sa faith at sa obedience po niya sa Panginoon. And nung siya po ay lumabas na dyan, alam po ba ninyo, he settled temporarily in Haran. Yung Haran po, ito po yung present day po nito, modern day ay Syria. Okay? Ito pong Syria po na ito, okay din po siya. Magandang lugar na kung saan pwede pa rin po siyang mangalakal, pwede pa rin po niyang gawin yung gusto po niyang gawin para lalo po siyang lumuwag po sa buhay. Okay? But this is not enough. Kasi po, ito po ay temporary stop lang, not the final destination. Okay? Sa buhay po natin, baka may ganyan tayo. Umalis nga tayo sa Ur, pero tumigil po tayo, nagsettle po tayo sa Haran. May mga Haran po tayo sa buhay na kung saan parang mas okay din naman dito, okay, dito na lang. Pero tandaan po natin, hindi pa po ito yung final destination natin. This is just a temporary stop. Baka nagsettle na po tayong mabuti doon sa mga Haran po natin. At ito po, tinawag po muli siya ng Panginoon. Ang kanya po talagang destination is to go ahead to Canaan. Yung Canaan, ito po yung tinatawag na promised land. Before na papuntahin po dito si Abraham, it was not yet a promised land. Dapat po maintindihan po natin ito. Nung una po, ang Canaan, hindi pa po yung promised land. It was just a place to desire. Parang isang magandang lugar na dapat puntahan. Sino gustong pumunta ng Japan? Taas ang kamay. Grabe, mga gustong pumunta ng Japan. Anong season ang gusto niyong puntahan dyan? Sino gustong pumunta ng Korea? Yan. Walang may gusto ng Korea? Ayan. Annyeonghaseyo. Ayan. Sino gustong pumunta ng Iraq? Ayan. lalong wala. So, may mga gusto talaga tayong puntahan. Ulitin ko po, yung Canaan, before, hindi pa siya promised land, no? Later na lang, talaga ipinangako po yan sa bayan ng Diyos na dapat po nilang tiran. But before, it was just a desired place
na masarap pong dito manirahan. At doon po niya pinapupunta, ito pong si Abraham. That was his final destination. Alam po ninyo, pinakamasarap po sa buhay po natin ay ma-realize po natin yung purpose at ma-realize po natin yung destination na kung saan po tayo gustong papuntahin ng Panginoon. At kailangan po natin talaga mga kapatid na yung faith natin magbunga po ito ng obedience para pa marating po yung call ng Panginoon. So, dapat po walang hesitation. Alalahanin po natin, importante po yung sumusunod po sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, nag-iisip din ako, no? Paano po ang isang tao susunod sa Diyos without much details? Nagganun-ganun lang para mag-i-impake ka lang, tapos lilisanin mo yung familiar things, familiar environment, yung sanay ka na sa pleasure ng surroundings na to, ganun-ganun mo lang siyang iiwan for the sake of obeying God. Wala naman po masyadong detalye. Buti na lang sana kung parang kwarta o kahon na ibinibigay mismo sa iyo kung ano yung katumbas na halaga. Okay? Pero dito po wala no? Alam po ninyo, ang isang tao susunod lang sa Panginoon pagka nire-recognize po niya yung kataasan, yung sovereignty nung nag-uutos po sa kanya. Na alam po niya dahil po sa Diyos, hindi po siya mapapahamak. So pwede po siyang sumunod ng napaka-radical. Alam po niya, nasa kamay po siya ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Number 2 po natin, faith overcomes doubt. Trusting God's promises even when delayed. So faith overcomes doubt. Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. So ito yung pangako ng Panginoon, I will multiply you. Magiging kasindami ka ng buhangin sa langit, kasindami ng bituin sa kalangitan. Okay? Ganyan po yung pangako ng Panginoon. Paano mangyayari po ito? Kung ang pag-uusapan po ay biological, wala naman po siyang anak. Wala po siyang anak para mag-multiply po siya. Pero ang kailangan po niya maghintay. Paano po magsising in po sa atin yung wala kang puhunan? Sabi ni Lord, I will make you a great nation. Gagawin kitang malaking bayan, malaking bansa. But years pass without a child. Wala naman po siyang anak. At dumating na nga din po yung panahon na mismong si Sarah, he doubted the promises of God, the promise of God, and she even suggested Abram na sipingan po yung kanya pong alipin bilang solusyon. Okay? Bilang solusyon na siya po ay magkaroon ng anak. At nagkaroon naman po siya ng anak doon po sa kanila pong alipin, sa kanila pong katulong. At ito po ay si Ismael. Pero despite po na may mga moments of doubt, si Abraham nanatili po na umaasa sa timing po ng Panginoon. Sabihin nga po natin, timing. Alam po ba ninyo, iyan po ang pinakahirap po talaga tayo, yung maghintay. Yung time of waiting, yan po yung parang windang po tayo, no? Parang hirap na hirap po ang ating kalooban na maghintay. Actually, ganito po yan. Binanggit po kanina, kung napansin po ninyo, sa binasa po ninyo na mahaba, ilang taon po si Abraham nung tawagin po ng Panginoon? 75, di ba? So tinawag po siya ng Panginoon at sinabihan na po siya ng pangako. Sabi po niya, I will make you a great nation at the age of 75. Pero alam po ninyo mga kapatid, ilang taon ang lumilipas? At the age of 85, okay, 75, 85, 10 years after, wala pa rin po silang anak. So grabe pong pag-iintayan, ano? Yung 75, imposible ka na magkaanak. Dumating pa yung 85, paano ka pa magkakaroon ng anak?
Pero pinangako po yan ng Panginoon. Kaya dito po natin ma-appreciate yung timing ng God. At the age of 85, gumawa po yung kanyang kabiyak ng solusyon, napasipingan yung kanya pong alipin, na naging problema lang din naman po nila. Okay? Meron po ba tayong ganyan na parang nag-intay ka na nga din lang, pero nainip ka, tapos gumawa ka ng sarili mong solusyon at hindi ka looban ng Panginoon, nagkaroon lang po tayo ng maraming problema sa atin pong buhay, sa atin pong Christian life. Meron po bang ganyan? At the age of 75, nangako ang God. Tapos at the age of 85, gumawa sila ng sariling solusyon. But the age of 99, okay? 99 years old na po itong si Abraham. Dinalaw po siya ng Panginoon at ni-reaffirm ng Panginoon na si Sarah ay magkakaanak next year. Kaya po si Abraham ay 100 years old nung ipinanganak po ni Sarah po si Isaac. Okay? Ganun po mga kapatid kahaba. So, pag sinabi po natin faith, hindi po ibig sabihin yan na hindi po tayo mag-i-struggle. Oh? Mag-i-struggle din po tayo with doubts. It means choosing God even in uncertainty. Kahit po walang katiyakan, naniniwala po tayo, gagawin ni Lord yan. Gagawin ni Lord. Alam po ninyo mga kapatid, pag ang God nangako, may sinabi po siya, binabantayan din po ng Panginoon yung word na kanya pong sinabi po sa atin hanggang sa ito po ay mangyari. Okay? God is watching His word, His very own words, habang ito po ay nangyayari sa buhay po natin. O kung hindi pa nangyayari, i-fulfill ng God yan kasi binabantayan niya po mismo ang kanya pong salita. Kasi God is faithful, God is true to His word. So kailangan po mangyari mismo yan sa buhay po natin. Ganyan po mga kapatid ang faith. Naalala ko po, halimbawa yung mga farmer, siguro makaka-relate po yung mga farmer. Sumubok na po ba kayo magtanim ng binhi? Kasi ang karamihan dito nagtatanim halaman yung mga pinuputol lang, tas nahanyan na kaagad yung halaman. Pero nasubukan na po ninyo magtanim, tas binhi lang, yung buto lang. Di po ba, dito po kita po natin yung faith. Pag itinanim po ninyo siya, ano po ba ginagawa nyo dyan? Araw-araw binubungkal nyo. Tinitingnan po ninyo kung parang, nabiyak na. O meron ng sumusulpot. So, huhukayin nyo po yan, titingnan, mamamatay lang po yan. Okay? Ang kailangan po natin, it takes a lot of faith. Kailangan po pananampalataya, itanim po natin yan. Medyo dinidilig-diligan po natin. Eventually, makakita po tayo ng uusbong sa ibabaw po ng lupa. Yun na po yan. That is faith, mga kapatid. No? Ito po yung pananampalataya. Yung pananampalataya po natin, iyan po yung pinaka-root na nagdadala po ng bunga in His perfect timing. Yung mismong oras at panahon na itinakda po ng Diyos. Ito po mga kapatid, kahit po nagkakasakit na rin ako, no? Hindi ko alam, yung palang ganito, kahit 40 plus ka pa lang, nagkakasakit ka na rin talaga, no? So, kahit ganito po ako mga kapatid, may mga pangarap pa rin ako sa buhay. Hindi pa rin natatapos yung mga pangarap ko. Pero, kahit na lang parang iniisip ko, no? Dapat matupad na to, Lord. Lagi ako nagkakasakit, Dapat mangyari na to. Pero yung mga dreams po na yan, mga kapatid, pinag-uusapan po natin, in His perfect time, dapat po intayin po natin mismo yung panahon po ng Diyos. Number 3 po natin, faith leaves a legacy. Faith leaves a legacy. Nag-iiwan po yan ng marka, okay? Nagbibigay po yan ng impact sa mga generation na parating. Genesis 22:16-18. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak.
Binigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Yung back to the original promise ng God, I will make you a great nation. Pero ito po, nagkaroon po siya ng anak. Ang anak po niya ay si Isaac. Pero si Isaac po, mga kapatid, hiningi ng Panginoon kay Abraham para po gawin niyang handog kay Lord. So, inihandog naman po niya. Hindi po siya nagkait. Si Lord naman kasi may bigay no? Kaya kung minsan mga kapatid, sobrang hawak po natin doon sa ibinigay sa atin ni Lord. Tapos pag hinihingi na ni Lord, ayaw po nating bitawan. Medyo malungkot po yun kasi siya din po ang may bigay. Ang irony ng buhay, yung mga bagay na pinawawalan po natin para sa Panginoon, bumabalik din po sa atin. So hinandog po niya si Abraham. Sino po bumalik sa kanya? Si Abraham din po, no? Hindi po pinatuloy ng Panginoon yung paghahain, kundi ibinigay po ulit sa kanya si Isaac. At dahil nakita ng Diyos ang pagsunod, hindi mo ipinagkait ang kahit sa mong anak, bibigyan kita ng lahi na kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. At actually po mga kapatid, tinatawag po siyang Father of Nations, Father of many nations. At hindi lang po biological, of course. Hindi lang biological, mga kapatid, yung dami ng lahi ni Abraham. Until the time of Jesus Christ, lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesus, ano pong binabanggit? Lahi din sila ni Abraham. So, kung paano po biological, ganun din po ang spiritual. Galatians 3:7-9. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon pa ba sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila, at ang magandang balitang ito ay pinapahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Okay? You are descendants of Abraham. May, ano po yun? May pangako ng pagpapala po para po sa atin. So, dalawang bagay, biological and spiritual, lahi ni Abraham. Kaya kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dagat. At alam po ninyo, yung faith ni Abraham, ito po ay nagbigay po ng lasting impact, okay, sa mga generation na parating, sa mga generation na sumusulpot pa lamang. So, kumusta po ang ating buhay pananampalataya? Meron na po bang nabigyan po tayo ng impact? Sabihin mo nga sa katabi mo, impact. O, parang yung iba impact po sinabi. Impact lang, impact. Okay, meron po ba tayong impact? Okay, yung buhay po ba natin naka-influence sa iba? Because of our faith, meron din po talaga na influensyahan na sumunod po sa atin mong Panginoon. Ulitin po natin ito mga kapatid. Okay? Mahalaga po itong uncharted paths na itong mga landas na di pa natin nadadaanan. Ang pananampalataya po, nagre-require po ito ng pagsunod. Kumusta po ang pagsunod po natin? Yung iba, baka half-hearted lang ang pagsunod natin. Huminto na po kayo sa mga haran po natin. May mga place talaga, haran, na parang instead directly pumunta po tayo sa ating Canaan, huminto na po tayo. Tumigil na po tayo. Umalis na nga po tayo doon sa place na very comfortable po tayo. Pero meron po tayong mga tinigilan and we settle there. We live comfortably at gusto po natin doon na lang talaga tayo. Alahanin po natin mga kapatid, meron pa po tayong Canaan. Kumusta po yung ating pananampalataya? Na-overcome na po ba natin yung doubt na yung mga pangako ng Diyos na to ay pwede pang mangyari sa buhay po natin?
Ano man pong edad po ninyo, hindi po nagmamatter po ang edad po dito. Kanina po, kaya ako binabanggit yung edad po ni Abraham di ba? Yung edad ni Abraham, 75. Okay? Sabi nga niya, parang patay na siya. Ibig sabihin, wala na po siyang pwedeng sabihin gana sa buhay. Pero alam po natin mga kapatid, na at the age of 100, pinagkaloob sa kanya ng Panginoon yung kanya pong hinihiling. At kumusta din po mga kapatid, yung atin pong pananampalataya, nag-iiwan po ba yan ng legacy? Nag-iiwan po ba yan ng impact sa mga kapatid po natin? Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid at pag-isipan po natin ang mga bagay po na yan? Meron po tayo, for sure. Let's learn from this giant, si Abraham, isang higante sa pananampalataya. Wala pong kaibahan. Tao din po siyang katulad po natin. Pero nakapamuhay po siya ng may pananampalataya at ang pananampalataya po niya ay nagtulak po sa kanya para maging masunurin po sa Diyos. Ito rin po yung nag-overcome ng kanya pong fear, ng kanya pong doubt para magtiwala na ibibigay ng Panginoon yung kanya pong pangako. At ito rin ang dahilan para naging mabunga, naging fruitful ang kanya pong buhay. At natupad yung sinasabi ng Panginoon na magmumultiply siya because He impacted so much people sa kanya pong pananampalataya. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We honor you. We give you praise, O God. Thank you, Lord, sa mga tao na inyo pong pinagpala, kagaya po ni Abraham. Naranasan po niya, Panginoon, yung reward ng inyo po, Panginoon, mga pangako. Dahil po, siya po, Panginoon, na hindi nagduda, naniwala at sumampalataya po, Panginoon, sa inyo. Kami po, Panginoon, ay narito. Gusto rin po namin, Panginoon, na makapamuhay according to your will and according to your direction, Panginoon. Nawa po masunod po namin kayo, though yung amin pong pagtingin sa hinaharap parang uncertain, pero loobin po ninyo, Lord, na mapakita po namin sa inyo na kaya po naming sumunod ng radical, Panginoon. Kaya po namin i-overcome ang mga bagay, kaya po namin mag-sacrifice in following you. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.